Lapit pa yung mic mo or ano bang pwedeng gawin? Medyo ano siya, mami, something ano siya. Parang kulang, parang di siya totally clear na clear. Parang may kunting kulang doon sa boses mo. Anong gusto niyo pumunta ako? Ganon? Ay, hindi. Ganyan, mami. Okay na yan. Kumpara kanina. Parang may something echo kanina. Kunting-kunti. How Na about malinaw now? na. How about now? Yan. Okay. Yan. Gusto niya naka-mic ako. Okay, fine. Ganun talaga. Okay, so nakikita niyo ba yung nakikita niyo ba yung screen? Yeah, Okay, ma'am. so itong screen, remember, magsulat na kayo ha. Every day you wake up at 6 a.m. 6 a.m., whether you're using a laptop or a cell phone, you mark the 6 a.m. candle. 6 a.m. candle at 1 minute. Hindi 15, hindi 30, 1 minute. Down to 1 minute, you look at the candle and you mark that as 6 a.m. If I were you, gagawa ako ng mahaba na time mark like this one. And then lalagyan ko, tatandaan ko yan ng 6 a.m. Okay? And then, I hope you got that. 1 minute 1 minute candle. And then, yung candle na 1 minute, lalakihan natin. Okay? Yung candle na 1 minute, ayaw niya lumaki. Bastos. Hihipuin patay. Ang hirap niyo mahalin, grabe. Sinetap ko pa to kagabi. Yung Thank 1 minute candle, yung 1 minute candle like this one, ayan, tuturo ko. Yung 1 minute candle, eto. Diba green siya, bullish. So si candle, meron siyang open price. Kung bullish yan, ang open price niya nasa baba. Okay. Kasi doon siya magsisimula. Kung bearish yan, ang price ng bearish nasa taas kasi pababa siya, pabulusok pababa. Okay, hindi makita. Ano bang gusto niyo pang lapit ang gawing Korea? Okay na, mami. Kitang-kita naman, mami. Kitang-kita na ako. Okay. Ayan. So, ito yung 6 a.m. candle. Kahapon sa gold, ito yung 6 a.m. candle. So, since bullish siya, green, ang open price niyan, ito sa baba. Itong mark na to. Ayan. So, yung mark na yan, lalagyan mo ng guhit across your chart para matandaan mo while the market is moving kung saan yung 6 a.m. candle mo. Bakit natin minamarkahan yung 6 a.m.? It's because like this. You need to be watching the market starting at 6 a.m. to 7 a.m. Watch, not trade. Watch. Okay? Watch lang, especially for newbies. For pro traders, you can do whatever you want. Pwede ka na mag-trade dyan. Pero for newbies, watch 6 a.m. to 7. 7 a.m. tong kabila. Yan, dalawang guhit na yan, that is 6 a.m. and 7 a.m. Tatandaan niyo yan. For newbies, you watch your chart from 6 a.m. to 7 a.m. Now, from 1 minute candle, since spot the difference ang gusto mong tignan, you go to 15 minute time frame now. So, kung 15 minute time frame, spot the difference, ano bang tinitignan natin? Open, close price ng red or green candles, di ba? Here's the kicker. Here's the kicker how this works. Okay, yung linya ng 6 a.m., yan ay tatlo ang purpose niyan. Tatlo ang parang traffic sign niyan sa market. Tatlo purpose niyan. Anong purpose niyan? Number one, mami, permission to ano muna. speak. O sige po. Anak, yung mga question nyo, wag muna, focus muna kayo nak sa magsulat muna kayo. Wag na yung mga 6 a.m. Siyempre Pilipinas, si trading mama, Pilipinas, na na kayo. Wag na muna kayong sisingit-singit sa mga tanong, wag na muna kayo magta-type, yung tanong nyo, sulat mamaya, para buuin natin Focus muna tayo dito at napaka-importante ito Napaka-important. Wala akong ibang ginagawa talaga. Sinusubaybayan ko lang yung screen. Huwag nyo nang i-advise na palakin pa yung screen. Tutok na lang kayo kung anong mayroon dyan,
please magiging ano tayo, magiging wise tayo dito, hindi yung parang nakaano naman, sobra naman yung, please, napahalagahan nyo yung mga oras natin dito, ha? Ano tayo dito, magiging smart tayo dito, hindi pwedeng sinubo na sa atin ng lahat. Ano pa rin, may mga singit-singit pa rin napakasimple lang na kaya naman natin sagutin. Focus tayo please. Ano tayo muna? Magiging wise tayo dito lahat. Kung ano yung gagawin nyo dyan, focus kayo. Lagay nyo mga cellphone nyo dyan. Ballpen lahat. Ano yung dapat nyong focus dito? Di kayo naghihinayang. Ako, sa totoo lang, excited na excited ako this morning. Ayaw ko na sa candle sawa na ako. Dito ako nagkakamali. Promise. Dito ako nagkakamali. Kaya please focus tayo. Maya na yung mga tanong nyo. Maya na yan. Napakasimple lang ng mga tanong na yan, ha? Napakasimple lang. Huwag natin sayangin tong oras ni Trading Mami. Okay. I'm very sorry, ha? Thank you. Okay Bye. po. Sorry. Okay po. Mamaya po I'll be staying with you the entire day for Q&A. Don't worry. I'll be staying here. Hindi po ako ni Lord kagabi kasi parang sinasabi niya na wow, meron dyan gusto nang sumuko. So give them hope. Okay, ito na yun. Inyo ako today. Okay, so ito yung linya na yan. That line, you stretch that the entire chart. Okay? Sa buong chart yan. To remind you that that is the 6 a.m. price. Okay? Yung 6 a.m. Manila time yan ha. I'm referring to Manila time. Hindi na ako mag-aas na i-convert nyo yan. Lalong nakakahilo yun. So 6 a.m. yan Manila time. Yan ay tatlo yung purpose niyan. Tatlo yung pwedeng gawin ng market dyan. Ano yung tatlong bagay na pwedeng gawin? Pwedeng, number one, that can be a direction na pupuntahan ni price. Kasi sensitive yan yung open price na yan, sensitive yan. Or number two, it can be a place that the price will repel, meaning it will stay away from. Pagtungtong dyan ng wick, biglang magre-react yan paalis, katulad ng ginawa niya dito. Okay? Or it can be something that the price will respect and stay down from. So ang ibig ko bang sabihin doon is, pag yung linyang yan ay nire-respect ng market, the body of the candles will stay below the line or above the line. So ano yung magiging bias mo for the morning session for 6 a.m. line? Pag ang candle mo from 6 a.m. to 7 a.m., titignan mo, ay 12 nun pala to, sorry. From 6 a.m. to 7 a.m., pag ang candle mo ay nasa ilalim ni 6 a.m., that means your morning session, your Tokyo session is highly likely to be bearish. So anong gagawin mo? Pasok si spot the difference. Pasok si spot the difference. At 7 a.m., this is for newbies. At 7 a.m., tingnan mo yung unang lalabas na spot the difference considering where it is from the price line. Okay? So, kung dito sa chart natin, 6 a.m. to, this is a 15-minute chart. So, 4 candles. Yung 1 hour, 7 a.m. is here, the fourth candle. So, 1, 2, 3, 4. This is 7 a.m. So, I'm looking for a spot the difference entry point. So, may nakita ako, before 7 a.m., may nakita akong bullish candle here, followed by a bearish candle. So, pwedeng, sinasabi sa akin, na bearish spot the difference. Let's pretend, okay, i-analyze natin to kahapon to ha. So, bearish spot the difference yung binibigay sa akin. Titignan natin yung price ng dalawa. Pero, tignan mo kung nasaan si bearish candle at si bullish candle. Si bullish, nasa gitna. Tinawid niya yung linya. Si bearish candle, nasa ibabaw yung body. So, parang hindi siya nagmamatch, tatay. Yung linya ko ng 6 a.m. na 1 minute, ang sabi, yaan yung magbibigay sa akin ng signal kung bearish or bullish ang morning session. Yung spot the difference, kung unang nakita, ang binibigay sa akin signal is bearish entry. So, hindi sila nagmamatch. So, anong gagawin ko doon? Hindi ko gagamitin si spot the difference. Mag-aabang ako ng susunod na spot the difference that will support
may bias using the 6 a.m. price. Nakuha niyo po? Yes, mami. Oo. Ay, oo, Yun- sa iba ha. Yun yung yun yung safety measure. Kasi hindi porkit may nakita kang spot the difference, pasok ka ng pasok. Katulad ng mga lalaki, walang ginawa kundi pumasok. Kahit hindi alam kung ano yung pinapasok. Okay? So yun yung analogy part. Okay? So that's how you use your 6 a.m. Tignan natin, okay, just to support that, tignan natin yung ginawa ni 6 a.m. The whole Friday. This is gold. 15 minute Friday natin to ginawa. Friday chart ito. Okay? So that is the 6 a.m. Yung susunod na time na you need to be aware of is the 12 noon. Okay? So 6 to 7, you're in front of the charts watching. For everyone, newbies, watching, not doing anything. 7 o'clock, tignan mo kung nasaan ang mga candles mo. Yung katawan niya, not the wick. The wick can do the damage. Yung katawan, nasaan? Nasa ilalim ba o nasa taas nung 6 a.m. line mo? Okay? Pagkatapos mo determine yon, pag nasa ilalim siya, bearish. Pag nasa itaas siya, bullish. So maghahanap ka ng spot the difference na magja-jive doon sa bias mo using the 6 a.m. candle. Ngayon, paano kung katulad niyan, ma'am, parang tinatawid-tawid niya yung 6 a.m. Timetable na timeline natin for nung Friday. Una-una, be aware na Friday is always a freaky Friday. So be careful. Ang Friday kasi sobrang gulo niyan. So if I were you, you minimize your risk by not doing as much trading as possible. For Friday, I would suggest that you do the 1 minute scalping muna for newbies. Kasi yan mas madali remedyohan. Yung spot the difference kasi 15 minutes, it takes time. So pag Friday, iwas pusoy tayo sa 15-minute unless you are a pro already and you know what you're doing. Okay? For newbies, scalping muna tayo pag Friday. Yun ang assignment natin. Okay? Kasi ito, this one is telling you na hindi siya clear kung ano yung gusto niyang gawin. However, the tapwat ngunit subalit, there is another chance during the day. Kasi mamarkahan mo naman yung alas 12 ng tanghali. Ito yon. Okay? Ito yung linya ng 6 a.m. Mamarkahan mo yung alas 12 ng tanghali. Ito naman yung linya ng alas 12 ng tanghali. So may makikita kang dalawang linya all throughout the day. 6 a.m. and 12 noon. So, balikan natin yung morning session. 6 to 7, paulit-ulit ako ha, 6 to 7, you watch the chart. 7 a.m., you start looking for your spot the difference or kung ano man yung gusto mong gawin. And then, tignan mo kung yan ay sinusupport yung bias mo nung 6 a.m. Price point. Okay? Kasi it's either magre-repel siya or magre-respect siya. Okay? So, pagdating ng 7 to 9, gagalaw ang market in one direction. So, yung bias mo ng 7 a.m., you can hold that for until 9 a.m. Okay? So, paano mo siya i-hold? Pag hindi niya tinatawid yung 6 a.m., bawa bullish ka, bullish yung candle mo for the morning, hanggat hindi niya binabalikan yung 6 a.m. Line mo, that means supported niya yung bullish move. So, kalma ka lang. Hantayin mo lang yung alas 9 hanggang matapos. I-stretch mo yung TL mo, yung take profit, take TP mo. Stretch mo as much as you can kasi signal na yon na strong bullish. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Now, let's go. Ano naman gagawin niyo after 9 a.m.? 9 a.m. to 12 noon, gumagalaw pa rin ang market. You can still hold your position as long as it's supported by your 6 a.m. price. Pero, babagal siya. Pwede kang mag-enter ng panibagong trade, pero just make sure na kaya mo siyang isara ng alas 12 ng tanghali. Bakit? By 12 noon na price level, from 12 noon to 2 p.m., tulog ang market kasi kakatapos lang ng Asia, papasok si London. Ulit 6 a.m. to 7 a.m., watch your chart. 7 a.m., find an entry point.
in reference to your 6 a.m. price line. 7 a.m. to 9 a.m., hold your position. 9 a.m. to 10 a.m., you can still hold a position, current position, stretch your spot at, stretch your take profit level, or you can enter a new position kung gusto mo, but be aware na mabagal ang market, so you need to be patient. Bagal ang galaw niya niyan. And you need to be able to get out by 12 noon. Bakit? Because 12 noon to 2 p.m., tulog ang gold. We're talking about gold or the other, instruments. So wala silang gagawin. 12 to 2, tulog ang market. So what you can do is study your chart again. Okay? So ano nangyari nung Friday with gold? Okay? Dito tayo naipit eh. If I can recall, using the 6 a.m., dito tayo naipit eh. Ito yung hindi sure yung gold kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Okay? But somehow we were able to collect. Ayan. Pero meron tayong isang trade dyan na naipit na iniwanan tayo kasi hindi siya TP or hindi siya So ito yung 12 noon. Ito na yung hapon na. Kasi iniwanan na tayo by that time. Ito na yung 12 noon. So pansinin mo, 6 a.m. dito, maybe this is around 10 a.m. to siguro, itong part na to. Around this time, pansinin mo, lahat ng body ng candle nasa ibabaw ng 6 a.m. Ano ibig sabihin nun? Bullish. Diba? Pumasok si 12 noon price line, nasa ibabaw pa rin. In fact, kung aware kayo dito, yung price line ng 12 noon supported the bullish move of gold again. Kasi bakit? Nasa ibabaw yung 6 a.m., iniwasan na ni gold kasi tignan mo yung wick ng 15 minute. Pag-touch doon sa 6 a.m., and you can monitor this, it's fantastic. Pag-touch niya, parang nakukuryente siya, panik agad. Okay? Dito naman sa 12 noon, yung linya ng 12 noon, tignan mo. Nagsimula it's a bullish candle, yung 12 noon. So, dito yung linya niya sa open price. The open price is the most sensitive, yun yung mamarkahan nyo. Pansinin mo all throughout the day hanggang sa matapos yung market. Nasa ibabaw lahat ng candles ng gold, nasa ibabaw ng 12 noon. Bumalik man siya, remember, we were hoping na bumaba si gold. It did went down a little bit, pero only until nag-touch doon sa 12 noon price line. Pansinin nyo ito, yung wick niya lumusot. Yeah. Okay? Pero yung body, you look at the wick doesn't matter here. The bodies are the ones you will look for. Kung ano yung position ng body, nasa taas ba, nasa baba. The wicks can do the damage. It will always do the damage. Pero, ang importante yung body. That will make the decision. Pansinin nyo rin, yung pangalawang candle, dumusot. Pero nung nag-close yung mga candles, yung body nila lahat nasa ibabaw. Yes. So this is a strong bullish momentum. Nagets nyo? Yes, mami. Okay. Diyan ako nagkamali. So, etong dalawang linya na to, meron pa ako ilalapag mamaya. Pandagdag ba? This is only to add confidence to your trades ha. Itong dalawang linyang to, pag yan ay nagko-consolidate ang market, ang gagawin niyan, nakakatuwa yung tignan. Pag naalam nyo, matatawa na lang kayo. Kasi yung ibang mga trader na nagbibigay ng signal, hilong-hilo na sa pinagkagagawa ng candles kasi hindi nila alam ang ginagawa. But you are looking at the price line ang 6 a.m. and 12 noon. Tapos yung mga candle, pag nagko-consolidate yan, bumabangga lang yan, taas baba dun sa loob ng 6 a.m. at 12 noon. Para rin yung ginagawang ping-pong yung yung 12 noon tsaka 6 a.m. Tapos yung ibang mga trader na nagbibigay ng signal, hilong-hilo na. Kasi may bolt flag, may kung ano-anong divergence ang pinagsasasabi. When in fact, you, knowing this, looking at the chart,
Parang gusto mong sabihin, bobo, time and price lang yan. O ano-ano pinagsasasabi mo. Parang ganon. Okay? At may Yung time tinapad na yan. yun, yun yung time na mapapangiti ka na because you know something they don't. Wala po yan sa YouTube, mind you. Okay? Wala yan. Ala po yan sa YouTube. Ngayon, another thing that you need to remember, minsan po, yung dalawang linyang yan, halos dikit. Pag yung dalawang linyang yan nagdikit, very close to each other, yung tipong hindi kakasyang isang candle, you beware because that means pag yung mga candles, story of your candles went below or above those two lines, that is a very strong indication na you're either strongly bearish or strongly bullish. Parang fly to the moon, dive to hell ang mga mangyayari niyan. Nagets nyo? Those are the indications na pwede kang mag long trade, day trade. Hold kung kaya mong i-hold. Yun yung magagandang pagkakataon. Pag nakikita mo yung dalawang linya na yan na halos magkadikit. Okay? Gets na po? Yes, mami. Yes. Basta magkakadikit siya, something wrong dyan. Baka tuloy-tuloy yung bagsak o tuloy-tuloy yung akyat. Ibig sabihin po nun, tatay, the whole day, kasi yung 6 a.m. at saka yung 6 a.m. very strong indication yan in the Asian session. Yung 12 noon price line is for your London and for your New York. Now, both of them will be sensitive all throughout the day kasi, for example, okay, kagabi po nagte-trade tayo ng gold, di po ba? Yes. Di po ba? So, di ba yung schedule natin 12 to 2, tulog ang market. Yeah. 12 to 2, tulog ang market. 2 to 4, 2 Gumalaw. to 4, gagalaw yan. Especially gold, very active yan. So, maghahanap ka ulit at titignan mo ulit kung nasaan siya in reference to the 12 noon price line, 2 to 4. Di ba sabi ko, kailangan tapusin mo na yung trade mo ng 5 p.m. Sa mga newbies to ha, yung mga pros, hindi nyo na kailangan malaman to, alam nyo na to. 5 p.m. Bakit? Kasi 5 p.m. to 7 p.m. those are dangerous waters for London. Medyo delikado siya kasi si London trader yan eh. I don't like London session to be honest. So, trader yan. So, for newbies, I prefer that you don't move from 7 p.m. to 7 p.m. 5 p.m. to 7 p.m. Ngayon, starting 7 p.m., going to 8 o'clock to 8:30, buhay ulit ang market. Especially gold. 8:30 is usually when the news comes in. Okay, no, it's up to you to decide kung gusto mo mag-participate or not. I will leave it to you. So 7 to 8:30 magmo-move ang market obviously kasi pre-US session na yan. US session is 8:30 in morning to them, evening sa atin. Now, I dare you to check on gold. Okay? 70% but not all the time. 70% lang po, not all the time again. Starting kahit anong nangyari kay gold throughout the day, starting 7 p.m. to around 8:30 to 9, sama mo na yung news kung meron. Gold will, okay, listen carefully, gold will touch the price line between the highest, kung nasa ibabaw ang gold like this one, like no Friday, kung nasaan siya so bullish siya, di ba? Yung pinaka-highest level niya between 7 p.m. to 8:30. Kung from there, kung marunong kang gumamit ng Fibonacci, you can measure the highest point nung price ng gold between 7 p.m. to 8:30
Tapos, in reference to 6 a.m., 6 a.m. na price point, yung halfway nun, yung 50%, very sensitive yun, babalikan ni gold yun. 7 p.m. to 8, mami. Tama ba? 7 to 8:30 tatay. Kasi itong Friday natin, ito Friday to, nakikita nyo ba yan? Friday yan. Ito yung 12 noon line, ito yung 6 a.m. line. Okay? This phenomenon happens kasi the market repeats itself. This phenomenon happens on gold and gold muna 70% of the time. Okay, so bullish si gold nung Friday being a difficult day. Ito yung highest point niya. I think this is around 8 p.m. Something like that. Or 9 p.m. Parang ganyan. Ito yung mga height niya nun eh. Okay? Ayan, yung dalawang yan. Kukunin ko yung highest price niya habang gumagalaw siya. Tapos, titignan ko kung nasaan yung 6 a.m. Ito sa baba. Bi-measure ko yung kalahati niya. Ano ba yung 50%? What is the... itong 12 noon pala, not the 6 a.m. The 12 noon. Ano yung 50% niyang dalawang yan? Highest price, 12 noon. 12 noon ha, nagkamali ako. Highest price, 12 noon, between 7 p.m. to 8:30 ng gold, measure mo yung kalahati, the half price, using Fibonacci or mag-ruler ka kung gusto mo. Baala ka sa buhay mo. Kalahati, dangkalin mo kung gusto mo. Okay? Yung kalahati na yon, itatouch niya yon. Somehow, like what happened here. Tinouch niya ilang beses, oh. Anong silbi nun, ma'am, sa akin? Anong connection nun sa spot the difference? Wala. Wala siyang connection. Pero kung lost ka na at gusto mo ng 70% to win na move ng gold, abangan mo yan. Grasya yan. Okay. Okay? Nagets niyo po? Grasya yan. Oo. Yan yung bumaba, di ba? Tapos akala natin tuloy-tuloy na. Oo. Gustong gusto kong sumabat sa'yo, tatay. Hindi po yan didiretso. Hanggang dyan lang yan. Dyan. Kasi bullish po siya, tatay. Bullish po siya. Kaya lang po, tatay, in respect po kasi, syempre nare-respeto po namin kayo. Based on your experience, ayaw po namin sumabat kasi I'm sure yung ibang trader may gusto i-contribute. Yung mga halang lang ang bitukan na trader na nagyayabang dyan, sumasabat. That's not helping us at all. Okay? Allow tatay to give you the floor like he's giving it to me now to share your tips and experience. And that's how you do it properly. Hindi yung nananakot kayo sa chat na, bullish yan tatay. Pag kayo nag-sell, lagot kayo. Alam mo, hindi yun. That's not helping at all eh. For pro traders, if you are not, if you are not motivating or if you're not supporting, umalis ka na lang. Diba? Ganun yun. Kung valid naman po yung point mo and you know how to share your knowledge properly, bibigyan ka naman ng pagkakataon ni tatay to share. So just let him know. Okay? So, balik tayo sa schedule. So, huminto tayo from 12 noon to 2 p.m. Rest ang market. 2 to 4 p.m. ang gold ay active. You can hold your trade until 5 p.m. Do not enter after 5 p.m. sa mga newbies, parang awan nyo na. Nakikiusap ako sa inyo, wag kayong i-enter ng 5 p.m. to 7 p.m. Pwede kayong mag-scalp, pero wag po kayong mag-enter ng spot the difference kung ayaw nyong masira yung araw nyo. Okay? If you're already positive, close your 5 p.m. Close your trade ng 5 p.m. As much as possible. In other words, sa London, kung papasok ka ng 2 p.m., siguraduhin mo mako-close mo yan ng 4 p.m. You plan your trade during London kasi trader po yan. Okay?
Go back to the charts and study between 5 p.m. to 7 p.m. 7 p.m. to 8:30 gagalaw ang market ulit. Kasama na yung news. Okay, lahat ng strat ni tatay, okay dyan. 8:30 to 9, mag-charting ka ulit. 9 to 10 hanggang 11, pwede kang mag-hold ng trade. Personally, for the newbies, I would like you to close everything by 11 p.m. Marami pang mangyayari dyan afterwards. But that's no longer, it's not something that I would prefer that you not experience as a newbie. Kasi medyo rough waters na po yun after 11 p.m. Manila time. Mami. Yes. Ito ba yung portion na sabi kong wala ng kwento si Gold? Tama ba? Dito yun, no? Wala ng kwento na pwedeng sabihin natin ano pa niya. Pag 11 p.m. po, tatay? Yung kanina, itong candle kaninang tinuro mo. Itong half Which ng one? half Ito? yung 12 tsaka yung 8:30. Ito po yung sinasabi nating sell, ganyan, di ba? Tapos yung nag-anong kayo, yung parang tumatawag na kayo ng lahat ng santo, Semana Santa version na yung kumakanta kayong ganyan. O, tapos natutuwa kayo kasi pag nag-red siya, tapos ina-analyze mo tatay yung candle. Awang-awa na ako sa'yo nung gusto ko na sabihin na tatay, pabayaan mo na yan kasi hindi na yan bababang ganyan. But then in respect po tatay, plus I was enjoying I was enjoying. Yan yung sabi ko, the di ba, na finish. parang wala ng kwento si Gold, parang mahirap na hirap na Yes. Tatay, kung pagka si Gold po kasi, since favorite mo siya, tignan mo si Silver. Kasi si Silver, mas malinaw ang kwento niya kaysa kay Gold. Si Gold kasi sinusundan niya lang si Silver. Pag tinignan mo yung Silver mamaya, yung weekly niya, meron pa siyang istorya. And that's where you can tell us kung ano yung dapat namin gawin sa trade namin. Kasi meron din akong drawdown sa Gold eh. Tawag dito, kung ano ba yung magiging decision natin pag Monday, meron bang possibility ng pullback? Are we expecting a pullback? Or based on Silver direction, baka magdidiretso pa siya. Kasi pag tinignan mo yung 15-minute, even the 1 hour of Silver sa chart, solid bull siya. Hanggang sa dulo. Ito kasi may nakikita ka pang red dyan eh. Si Silver, pag tinignan mo, dire-diretso siya. All green, all night. Oh, sige, mami. Thank you so much. So balik po tayo sa schedule ulit. One more time. Bago ko ilapag yung susunod ha. One more time. 6 a.m. to 7 p.m. for newbies. Ala kong pakialam kung pro ka at kung gamitin mo to, I don't care about you. I care about the newbies. 6 a.m. to 7 p.m. 6 a.m. Manila time to 7 a.m. Manila time. Watch your chart. Okay? Imarkahan mo yung price level. Use the 1 minute open price ni candle na 6 a.m. 7 a.m. Choose a strategy and place a trade in reference to where your 6 a.m. price is. Kung nasa taas ba siya or nasa baba, bullish or bearish yan. Hold your trade until 9 a.m. Possible mag-hold until 12 noon. Pero do remember, starting 10 a.m. to 12 noon, mabagal na yung market. You can either hold or enter a new trade. Pero mabagal ang market. Yun lang yun. 12 noon to 2 p.m., tulog ang market. Nothing will show on the charts. Nothing useful to you. Pwede kang mag-scalp kung gusto mo, but it's not gonna pan out as fast. 2 to 4, gagalaw si Gold. You can hold your trade until 5 p.m. 5 p.m. for newbies, I'd suggest that you close whatever you have. Kung profit na, wag ka na mag-TP, i-close mo na yan, manual. 5 to 7 p.m., study the chart again in reference to your 12 noon line, price line, kung nasaan si market, kung nasa taas ba or nasa baba, because it can change.
it can change the narrative, okay? 7 p.m. to 8:30, gagalaw si gold. Hindi ko na ulitin yung sinabi ko kanina kasi ano yun eh. Yeah. Privilege yun, oo. 8:30 to 9, study the chart kasi 9 to 11, matindi yung galawan yan. Sometimes, not all the time, sometimes, baliwala. Hindi ko ma-apply yung yung spot the difference ni tatay between 9 to 11 kasi super galawan yan. What you can do is yung scalping, yung tulo-tulo natin, tsaka yung buntot-buntot, yung binatukan, hindi. Yung sungay-sungay, I think that's where it's more effective. Kasi ang takbo ng candles, para silang nagmamadali. Hindi, unless nakatutok ka with spot the difference, it's up to you. Okay? So, now I will change so hopefully that's clear. I will be staying here kung Yeah. Sobrang clear na. Okay, let's go to the candles. Yes, spot the Yan. difference. Yeah, nakita ko sa'yo, mami. Saludo ako dyan. Go. Ano ba Magsulat ang ibig na, magsulat sabihin? na. Ano ba ibig sabihin ni tatay ng spot the difference? Ang ginagamit kasi sa spot the difference, ayun na gumalaw nung ko. Ayun. Ang hirap niyo mahalin, sa totoo lang. Lord, tulungan mo ako dito. Ayan. Ito na lang phone ko ang i-move ko. Ayan. Yan. Okay. Ayan ang anatomy. Let's go to the anatomy of the candle. Kasi sa spot the difference, di ba sabi ni tatay, pag bullish, gusto mo spot the difference going high, una mong titignan is red candle. Ano yung close niya? Ano yung close ng red candle? Ano ibig sabihin ni tatay nun? Yung isang candle kasi, meron niyang open price kung saan siya nagsisimula at meron siyang close price kung saan siya nagsasara. At meron siyang high, yung pinakamataas niyang na-achieve for that particular time frame, at yung low niya, pinakamababa niyang price. Kaya ganyan na itsura niya, may wick. Ang tawag dyan, wick. Okay? So, pag sinabi ni tatay na ano yung close price ni bearish candle, bearish meaning pababa, saan siya nagsara? Siyempre, dito sa baba. Saan siya nag-open? Siyempre, sa taas. Tama? So, eto yung price niya. Hanapin mo itong ibabang, itong linyang to. Yan yung close. Ano yung presyo niyan? Sa spot the difference, we are looking for a bullish trade. Okay? Magbabay tayo sa spot the difference. So, sabi ni tatay, yung red candle, ano yung close price niya? So, hanapin mo yung close price nitong babang to. Okay? Ngayon, tignan mo ngayon yung presyo ng open ni green candle kasi gusto mo mag-buy eh. Okay? Saan naman yung open ni green? Since pataas siya, magsisimula yung sa baba. This is the open price level. Ito sa baba. Magko-close yung bullish candle na yan, yung green sa taas. Kasi pataas siya eh. Nagbabuy siya eh. Okay? So, we're buying, sabi ni tatay, using spot the difference. Tignan mo, yung close ni red, eto yon, close ni red, nasa baba tayo ha, kasi si red ang titignan natin, close ni red, tignan mo, i-compute mo yung kung merong difference doon sa open price ni green, dito rin sa baba, ayan, baba lang yan. Kaya ako sinasabing sinalo is because dapat yung price ni green mas mababa sa close price ni red. Kasi sinalo ni green yung close price ni red because si green will push the price higher because you're buying. Okay, gets? Now let's go to sell, spot the difference. Si sell naman, spot the difference, unang mong titignan is, may nakita kong ulit. Ulit. Sell. Okay? Buy, spot the difference. Okay? Intindihin nyo muna kasi yung kandila. Okay? Si candle, meron niya open price,
Nakikita niyo ba yung cursor ko? Ang open price niya na. Okay, ito na. Ay, nako. Okay lang, mami. Okay na yun. Mas maintindihan yan. Okay. Ito po yung open price niyan, si Red. Yan. Ito po yung open price. Ito yung close price kasi pababa siya. Yung price pababa. Ito yung close price. Sa sell, okay, yung gusto magpaulit, sa sell, titignan mo, ay sa buy pala, sorry. Titignan mo muna si red candle, ano yung close price niya dito. Magbabuy tayo eh. So, sige red, titignan mo yung close price niya, sulat mo yon. Tapos tignan mo si green candle na katabi, ano yung open price niya? Ito yan, nasa baba yung open price niya kasi pataas yan eh. Ta-travel pataas, doon siya magko-close. So, i-compare mo yung presyo ni close ni red, magbabay tayo ha, close ni red sa open ni green. Meron bang diferensya? Dapat meron. Dapat si green open price mas mababa kasi sasaluhin. Scoop the price up. Okay? So, dapat yung presyo ni red, let's say, 1201, dapat yung presyo ni open green, 1200. May 1 point difference. Mas mababa si green kaysa kay red kasi scoop, sasaluhin niya pataas. Yun ang buy. Okay, now let's go to sell. Sell naman, una natin titignan si green candle. Ang titignan natin yung close ni green candle. Saan ang close ni green candle? Nasa taas. Doon siya magtatapos. Ito yung open niya. Pataas, doon siya magtatapos. Yan. Ano yung presyo ng close na yon? Compare to the red candle na katabi niya. Kasi sell tayo eh, sell. So ano yung close ni green candle? Compare sa open price ni red candle. Si red candle, ang open price niya nasa taas kasi nag-travel siya pababa. Bumaba siya kasi bearish candle yan eh. Okay? So, let's sell. Spot the difference. Ano yung presyo ng close ni... Ayan, nalito na ako. Nasaan na tayo? Tama, mami. Close. Sell ano? Sell. Sell, Ano yung presyo ng close ni green candle sa taas? Binatukan tayo. Ano yung presyo ni green candle sa taas? Close. Compared to the sa open price ni red candle. Dapat yan, si red candle open price mas mataas kesa dun sa close price ni green candle because you're selling. So, si candle na red, babatukan si green. Si red, binatukan si green. Batok! So, how do you do that? Dapat si green candle na open price mas mataas. So, kung ang price ni, close price ni green candle is 1201, dapat ang open price ni red candle is 1202 kasi babatukan niya si green candle. Hindi ko na alam kung paano pang explanation ang gagawin ko sa inyo para maintindihan niyo yun. Ang linaw, mami. Malinaw. Sobrang linaw na. Okay, linaw na. Yeah. Sobra. Okay. Ay, salamat po, Mami, Lord. parang iba yung nakita nila eh. Ang dami daw gold nung ano. Ang dami gold sa kamay. Pasensya na kayo. Huwag nyo nang pakialaman yung mga ganung bagay-bagay. So, yun lang po. Hopefully Mami, po makatulong. Yes. Mami, okay lang ba sa'yo may mga tanong muna? Yes po, yes po. Yes po. Si Mr. Perspective ba yun? Di kita pinasingit kanina kasi nasa momentum na ang ganda ha. Pwede ka na magtanong ngayon, Nak. Mag-request ka sa akin, Perspective. Ano yun kita? Mami, gusto kong sino ngayong nagtanong na yun? Perspective ba yun o si All Product? I-close ko muna lahat ng nagre-request ha. Tapos, kung sino yung magtatanong, i-close ko muna lahat ng nagre-request ha. Di kayo pinasingit kanina, anak, at napakaganda nung momentum na nung regarding sa world market routine. So, ito na yung pwede natin magtatanong. I-close lahat ng nagre-request ha.
Saka, Mami, singit lang ako. Nandito ata si boss ko. Ma'am Maria, thank you so much. Nakita kita kanina, ma'am. So, welcome sa tahanan natin. Hello Again, po, sino yung madam. unang magtatanong? Sino yung unang magtatanong, mag-request kayo? Sino ba yung, I don't know kung sorry, nagkamali ata, Mr. Perspective ba yun? Mag-request kayo na kita. Unang magtatanong, mami, ayun si Mr. Perspective nga, ayan. Wag lang wag lang love life ha. Laos ako. Go ahead, Mr. Perspective, anak. Welcome, anak. Good morning po, Trading Mama. Morning Yun. po. Good morning po, Tatay. Yeah, good morning, sir. Good morning, anak. Yun, go ahead, anak. Well po, Sige, what's your question? Parang may kodi ko pa Hello siya. po. Yes. Sir, may itatanong ka ba? Ano yung itatanong mo? Opo, Tay. Go ahead, anak. Go ahead, anak. Doon sa... Opa. Salamat kay Trading Mama. Maraming na-share sa doon po, ma'am, sa ko, Trading Mama, doon sa flow ng ng chart. Opo. Kasi napapansin ko, may mga nakikita ako. Although wala pa naman akong marami na rin akong seminar kasi ma'am na tawag dito. Pag-aaral lang na natinan pero wala pa rin akong confident doon sa kakayahan ko. Kaya stagnant po ako, hindi po Meron kasi tinatawag na sa para makita po ma'am yung tagbo po ng candle. Kailangan na yung tinatawag nila total price amount indicator. Ay, ganito po. Kasi po, marami po kasing indicators na nakakatulong sa isang trader to find out the direction. Kasi po ang isang trader, ang trabaho niyan is to speculate. Speculate where the market is going, what the price is going to be, is it going to be bearish or bullish, tapos po position ka to take advantage of the trend or the galaw of the market. That's our job, to speculate. Now, marami po lumalabas na indicators pala, like the ones that Kikay shared. However, personally po, nakita ko po yan, tinignan ko po yan lahat. Para sa akin po, ito yung opinion ko lang. Those are things that I don't use. Kasi po, mas maganda po yung ginagawa ni tatay that you're reading the candles because the candles tell a story. Meron po yung istorya yung mga kandila. You don't need anything else, just the candles and your bear chart. And para sa akin, dinagdag ko lang po yung element ng oras, ng time, because truthfully, may mga bagay na hindi natin kontrolado like the algorithm. So para sa akin, sinimplihan ko na lang po yung strategy ko. Very successful is time element ng market. I'm trying to read the candles as much as I can. And pangatlo pong element is yung tinatawag na narrative, which is the story of the chart, the story of the candles. May storya po yan kasi. So if you're gonna ask me about indicators, I'm sorry, I cannot contribute because I don't use them at all. I do bear charts. Kung ano po yung nakikita nyo ngayon, yan lang po yung ginagamit ko every day. Okay, sir. Na-address pa ni... Opo, ma'am. Salamat po doon sa po, ma'am. Kasi kung halimbawa doon sa kasi ni tatay, napapansin ko na may mga studies kasi doon sa flow ng chart ng candle. Minsan hindi accurate yung tawag dito, yung tagbo ni candle. Minsan sabi ni tatay na tapos biglang nag-retract na naman si candle, di ba? Minsan tumataas bigla. Ganito po yan. Apo. Yun ang inaano natin, para maintindihan po namin. Let me explain. For newbies, Apo. okay? Let me explain.
meron po tayong iba't ibang time frame. 1 minute, 5 minute, and so on and so forth. If you are a scalper, may iba't iba po klaseng trader. For example, a scalper will use 1 minute chart, even 15-second chart kung meron kang access sa ganun. Bakit? Ang scalper kasi get in, get out. Pasok, labas lang ang gagawin niya. It will not spend more time than a minute in the chart. Yun lang ang gusto niya, get in and get out. Meron po tayong tinatawag na day trader, that's me. Yung ginagawa po niyan is, ang preference po niyan is magpo-post ng trade and it will allow, and that person will allow the trade to go within the day. Isasara niya yun within the day. Meron po tayong position trader na tinatawag. Ito po yung mga tao na nag-hold ng trade for like weeks and months and whatever time. Mga swing traders po yan. Long term po siya. Ngayon, yung sinasabi niyo waiting time, ang katotohanan po dyan, meron po talagang waiting time. For example po, explain ko lang ha. Ito po ay isang 15-minute candle. Itong nakikita nyo lahat dyan is ay mga 15-minute candle yan. Bawat isa niyan, bago matapos po yan is 15 minutes ang kailangan niya. Ngayon, pag tinignan mo po yan sa 1-minute chart, ang time frame, ibig sabihin po, yung 15-minute candle na yan, ang katapat niyan ay 15 na candles na tigwa 1 minute each bago mabuo itong 15-minute na isa. Nakuha niyo po? So, doon sa 15 minutes na yon, marami pong mangyayari. For example, ito po ay 1 minute. Bago mabuo to, 15-minute candle na to, sa 1 minute chart, ito na po yung nangyari. Tumaas, bumaba, tumaas, bumaba. Analogy, perfect analogy po dyan para lang maintindihan nyo kung ano ibig sabihin. Minsan kasi ang hirap i-grasp eh. Ako po ay nasa Pasay, pupunta po ako ng Makati. Ang pinakamadali pong route is EDSA. Tama po ba? Highway. Ito po yon si 15 minute. Kung yan po ang pinili ko, ang EDSA ang route, mabilis ako, isang candle lang ang mapa ko. Madali intindihin. Pero kasi, color coding yung sasakyan ko. So, kailangan ko umiwas sa mga traffic enforcer sa EDSA. So, anong gagawin ko? Papasok ako ng ibang skinita. Pero, ang dating ko pa rin, the same point. From Pasay to Makati pa rin ako, pero iba lang yung daan ko. Ito yung mga 1 minute candle. Umikot muna ako, pero doon pa rin yung dating ko. Si 15 minute, using EDSA, ang direksyon ko from Pasay to Makati. Makati pa rin ang tumbok niya. Itong si 1 minute candle, nagpaikot-ikot dyan, iskinita, pero ang tumbok niya Makati pa rin. Parehas lang po ang direksyon. Yeah, so you mean, madam, trading mama, kailangan na meron kang sariling chart ng 1 minute chart, 15 minute chart, 30 minute chart, ganun sa Ideally po, ganito po yan. Ito pong, usually po sa phone, whether you're using a phone or a laptop or a computer like this one, meron po siyang, kompleto po yan. May 1 minute candle. For example, I'm transferring to 1 minute candle. Ipipiliin nyo lang po yan. Itatagal mo lang po 1 minute. Makikita mo na 1 minute na yan. Bawat candles 1 minute. Kung gusto mo makita yung 15 minute, tagal mo lang siya ng 15 minutes. You have your choices to toggle between 1 minute and 15 minutes to see kung ano yung nangyayari doon sa candle na yon. Especially if you're doing the spot the difference 15 minute. Pwede niyo pong laro-laruin yun. Ma'am trading mama, paano kung halimbawa na masyadong volatile yung candle, yung market? Permission to talk. Ngayon, Permission to talk. kapag mag-toggle ka, pag mo dun sa sa 30 minutes, iba na kaagad yung yung tawag dito, yung tagbo ng ng candle. So, which is most preferable, may sariling chart na yung yung 15 yung mga reference mo, or magtatagal ka pa? Ganito po, sir. If I were you, ako ang ginagawa ko po, meron po akong
For example, yung mainframe ko, like my computer, is showing me the 15-minute candle. Pero meron po akong iPad that is showing me the 1-minute candle. Meron din po ako isa pang instrument that is showing me the 5-minute candle. Depende po sa style nyo kung ano yung gusto nyo mas madali po sa inyo. Or you can just use your computer and toggle between the time frames. Nasa sa inyo po yun. Kanya-kanyang style po tayo. Oo, naintindihan ko po Ma'am Trading Mama, ano? Napakalinaw po ng explanation. Salamat po Ma'am Trading Mama. Tatay, salamat po. Yes, Yun lang po sir. muna Thank kasi gusto ko kasi matutunan talaga eh. Yeah. So habang bumababa po siya at nagbibigay po tayo ng isa pang Q&A. Thank you, sir. Oo. Opo. Let me Bye, just ma'am. remind everyone that trading is personal. May kanya-kanya po tayong style. So yung style ko, iba sa style ni Tatay, iba sa style ni James Key, iba yung style ni Mark. So iba-iba kami, iba si Eggsy, iba-iba po kaming style. Even the charting, iba-iba po kami na style. So you should have your own personal style. Mentors are great, pero kung halimbawang meron kayong mga piniling mentors, I suggest that you only take in the good that resonates with your trade. Okay? And tapon nyo yung masama, yung bad, that is not part of your goal. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Very, very simple goal. Okay? Sa katotohanan po, and this is my personal opinion, hindi nyo po kailangan mag-trade ng 20, 30 times a day. You don't need to do that. Freedom po ginagawa natin dito. So, what do I mean by that? Your trades are scalable. Scalable po. Ibig sabihin lamang po, kailangan nyo pong, listen to me carefully, kailangan nyo lang po maghanap ng isa or dalawang strategy na mamahalin mo, mapapanaginipan mo, yayakapin mo, paipagtatanggol mo, mamasterin mo, aalamin mo kung paano siya gumalaw in reference to your instrument. For example, gold. Okay? Para sa akin, yun ay 15 minutes, spot the difference, and the power of wick. Yun yung dalawa kong ginagamit. Hindi ko ginagamit yung ibang strat ni Tatay kasi hindi ko siya paborito. Okay? Gusto ko mag-focus dun sa dalawang yon kasi yun yung gagamitin ko. Bakit ko kailangan gawin yon? Kasi ang goal ko is freedom. Anong freedom para sa akin? I only want to be able to trade once or twice a day. Maximum, ultimate goal ko yon. I don't want to be trading all day and watching the charts all day. Paano ako magkakaroon ng freedom kung nakatutok ako parate sa chart? So ang goal ko is just to be able to trade once or twice a day and I'm done. Paano mo yan gagawin, ma'am? Your trade is scalable. Ano ibig sabihin nun? For example, yung scalping ni Tatay, yan yung para makarelate kayo. Yung scalping ni Tatay na 1 minute na ginagamit, 57 points sa gold. Kung maliit pa lang ang investment mo, 0.01 ginagamit mo, diba? So, kada trade mo, ang panalo, let's not use that word. Ang profit mo is 0.57 centavos US dollar. Tama? Per trade, your profit is 0.57 US dollar. Kasi maliit pa lang at 0.01. Masterin mo kaya yung isa doon, yung engulfing, for example, tipong pag tumingin ka sa chart, kita mo agad yung engulfing without an effort. Pasok ka kaagad. 0.57 centavos agad. Masterin mo siya like the back of your hand, like it's your wife, your husband, your girlfriend. Masterin mo siya. Be an expert. Be the expert from the expert. Mas magaling ka pa kay Tatay sa engulfing. 1 minute. Ano ngayon yung next goal mo? Dagdagan mo yung investment mo. Yung 0.01 mo, magiging 0.02. Using the same strategy na minaster mo, na kahit nakapikit ka, kalmado ka, you trust the process. Kasi proven mo na yung engulfing ni Tatay, ibibigay sa'yo yung profit mo. Kasi araw-araw mong ginagawa, proven mo na. So 0.02 ka na. So yung 0.57 mo, mag $1 na yan, plus a few more cents. Okay? Now, let me challenge you. What if yung lot size mo is $1 na? Yung engulfing mo na 1 minute scalping
isang bagsak, $57 agad. Yes. Nagets mo? Yes. What if your lot size is now $10? Yan. Hindi, itaas natin, $10. 2 years from now, or 1 year from now, $10. Kung mag-compute kung magkano kailangan mo dyan, $10. Proven mo yung engulfing ni tata. Yun lang yung ginagawa mo. Wala ka na ibang ginagawa. Wala kang pakialam dun sa ibang spot the difference na yan. Ayaw mo nun. Engulfing lang. $10 per lot. 57 points. Magkano yun? 570. 570 fucking dollars. One trade. Real talk. Taas natin. Taas natin. Gawin mong $20 per lot. Sure ball naman yung 57 points ni tatay, 1 minute. Hindi ka nagsusugal, pre. You're not gambling because you have a proven strategy. You know what you're doing. You control your lot size. Pinag-aralan mo ng todo-todo. Wala kang ibang ginawa, nag-focus ka. $20 per lot. 57 points. 1 minute. Magkano yan? 1,000? Yeah. 1,000 plus? Yeah, 1,700. trade? One- Per trade? 1,140, mami, per trade. Per trade. Yeah. Mas magaling ka pa kay tatay kasi si tatay ilang oras yung ginugugol sa pagtitrade niya. Mm. Ikaw 1 minuto lang. 1,000 agad. 1,140. So, wag niyo pong gagawin, wag niyo pong itry maging grand slammer. Lahat po ng strategy ni tatay, pinagsasama-sama niyo. Wag niyo pong gagawin yun. Try to make a decision on of what you want to achieve with your trading journey. Wag niyo pong kayahin si tatay kasi si tatay, pinagdaanan na lahat yan, 13 years na. Focus yourself and try to create a plan that suits your lifestyle. Kung ano yung gusto mong ma-achieve in the future. Now, ibig mo bang sabihin, wala yung scalping namin na 30 trades, niyayabangan nyo pa ako, ganyan-ganyan, announcement, 30 trades, puro paldo. That's fine, because you can do that because you are enjoying to do that. Not because you need to get 30 trades para lang makuha mo yung grasya mo for the day. It's because you are having fun doing that. Diba? Type mo lang mag-scalping, di sige, pero hindi mo kailangan. Kasi tapos ka na sa isa, 2. Perfect. What you do the rest of the day after your 2 trades is up to you. Cool. Trade ka ulit. Oh, that's when you learn new strategies. Kaya nga hindi natatapos ang learning eh. Kasi you can always, improve yourself. Nagets nyo ba? Kaya wag po kayong feeling nyo kasi kailangan alam nyo lahat ng strategy para lang maging successful kayo. That's not how this industry makes you a winner. This industry, trading is you against you, nobody else. It's not you against us, you against tatay, no. It's you against you. Kasi ikaw lang naman ang pumipigil sa sarili mo. Kompleto na yung kandila, babasahin mo na lang. May chart naman para basahin mo. Hindi ka naman bobo. I refuse to believe there's somebody who cannot understand the charts. Yung trade mo, okay naman. Paldo naman yung 57 points, yung 500 points, yung 300 points. Kaya lang ikaw, takot ka. Kasi hindi ka sure sa ginagawa mo. Because you're trying to do everything at once. Parang sa lalaki, iba-iba girlfriend. Araw-araw, may pang Lunes, may pang Martes, may... Alam mo yung ganon? Concentrate to just one. 1 or 2. Huwag po kayong sabog. Next question, please. Tatay, may tanong pa. Maya na lang, Sara, baka kaya ko nang sagutin yon. Precious ka titong oras ni Trading Mama.
So, yung mga makakaya ko mamaya ay tutudunan niya na sa akin ha. Kaya napaka-precious tong time ni Trading Mama for me. Kaya, next question muna is Boy Chamba. Tama ba? Direct to the point tayo, nakatirahin mo na agad si Mami. Huwag mo nang anuhin to. Banatan mo na agad. Batukan mo na agad si Mami pagpasok mo ha. Yeah. Oh, nawala. Boy Chamba. Saan ba yun? Sino pa yung nagre-request? Direct, sapukin nyo agad si Mami ha. Question nyo agad ha. Tumbok tayo kasi marami tayong mga question pa. Suzila, tama ba? Rapid fire question. I can answer as fast. Yeah. Sino pa ba? Napaka-precious kasi itong oras kaya isasagad na natin ha. Sino pa to? Tam, may tanong ka ba Tam? Itch, sino ba to si Itch? Okay, Direct Hello tayo po. Tam. Good Hi morning po. Itch. Narinig ka namin anak. Medyo lakasan mo konti boses mo anak. Good morning po. Morning. Kay gising ko lang po. Fine. Ano lang po, matanong ko lang po, yung para sa inyo po, yung accuracy ng lower time frame po ba is mas accurate kesa sa mga 15 minutes, 30 minutes? Ayun. Good question. Go ahead, man. Okay? Iba-iba ang use ng mga time frames. For example, before I look at the 15-minute time frame, I look at the higher time frame for what? For narrative. For example, I go as far as monthly, weekly, daily. Bakit ko tinitingnan yung high time frames? To give me direction, general direction. Ano ba yung gustong gawin ng market? Bullish ba siya or bearish? Yun lang. Walang no specifics. Now, if I want to focus my day if I want to focus and find out how my day will go for today, for example, trading gold, for example, I go first to the daily time frame to find out kung saan siya galing, historically, saan siya galing, at saan siya possibly papunta. And that can be given to you by the candles themselves. Kung saan siya nagsasara, saan siya natatapos, saan nag-uumpisa. At yung mga imbalances niya or may mga laktaw-laktaw yan eh. Okay? So babasahin mo yon. Now, kung na-determine mo na yung the day could possibly be bullish, meron ka ng narrative. Convince ka sa strat mo na bullish siya ngayon, bullish yung narrative mo. Then you go to either the 4-hour or the 1-hour. Bakit? Kasi gusto mong tumbukin yung oras na pwede kang mag-trade. In our schedule, for example, yung 6 a.m., kailangan mong basahin yung 4-hour, 1-hour, 30 minutes, 15 minutes. Kasi gusto mong tignan kung saan ka pwedeng pumasok. To answer your question plainly and bluntly, the lower time frames is where is showing you kung saan ka e-entra. The best way to enter. The higher time frames is showing you saan pwedeng pumunta yung candle or yung market in the next 30 minutes, in the next 1 hour, in the next 4 hour. So higher time frames give you direction. The lower time frame is there for you to be accurate in entering your trade or exiting your trade. Enter and exit yan. Confirmation po. Oo. Parang ganon. Kung saan ang opportune time based on your setup, kasi may sarili kang setup, may sinasabi yung setup mo na dito ka dapat papasok. That's when you use the lower time frame to match your setup. For example lang para lang makarelate yung mga tao. Sa strategy ni tatay ng spot the difference. Okay? 3 candle lang involved dyan. Candle 1, for example, ikaw ay magbabay sa spot the difference. So, ang titignan mo si candle, buying tayo sa spot the difference. Sasabihin ng ni tatay, pumingin ka ng red.
tapos na candle ng red. Then look at the next one if it's green or kung matatapos siya ng green. Ayan, so tumatakbo si green candle. So sabi mo, magbabay ako spot the difference kasi yung presyo ni green, sinalo yung price ni red. Yung open price ni green, sinalo yung close price ni red. So ano yung strategy ni tatay? Nagsasuggest yung strategy ni tatay ni spot the difference. The moment, first candle, second candle, tatapusin mo. The moment the third candle opens, pasok, entry. Diba sabi ni tatay? Yeah. Yun yung normal. Kung newbie ka, yun ang gagawin mo. Wala ka ibang gagawin kundi ganon. Pero kung advance ka ng konti sa spot the difference, remember, itong bawat isang candle na yan, 15 minutes yan. Ibig sabihin, bago matapos yung isang candle, may 5 minute na natapos muna bago siya nabuo. Tama? Okay. So sa advance na spot the difference entry level, to answer your question, diba, inantay mo mabuo si green bago ka umenter normally. But then you are advanced. So ang gagawin mo, bago mag-appear yung third candle, papasok ka na. Paano? Itong pangalawang candle, instead na antayin mo matapos, hindi para sa newbie to Huwag niyong Itong pangalawang candle, bago matapos, you will now go to the 5-minute chart. Kasi remember, 3 candle bago ang kailangan na 5 minutes magsara bago magsara itong green. Wala kang 15 minutes na iinip ka. Punta ka sa 5-minute candle habang tumatakbo to. Sa 5-minute candle, nagsara yung una, bullish. Wow, maganda. Nagsara yung pangalawang 5-minute, 10 minutes na. Nagsara yung pangalawang 5-minute, bullish pa rin. Wow, maganda. Ang natitira na lang para magsara ito is the third 5-minute candle. Hindi mo na siya aantayin. Pagkatapos magsara ng pangalawang 5-minute candle, pasok ka na dito pa lang. Hindi pa ito lumalabas, pumasok ka na dito kasi may dalawa ka ng 5-minute confirmation candles na bullish. Yung pangatlo, kahit magsara siya ng bearish, wala na siyang saysay kasi bullish na to. So doon naging advantage yung lower time frame na 5 minutes instead of just using 15 minutes to spot the difference. Gets mo? Opo. Yeah. Yung Thank you. It's ibababa na kita na ka. Natin na Thank you naman. po. Thank you so much. dapat siguro naging teacher ako ng tatay, hindi Ang galing nga, mami. Napaka-ano ha. Thank you, Itch ha. Thank you, Itch. Ears ba? Tama ba? Ears, anak? Nagre-request ka, anak? Hello, Ears. Grabe. Napaka-perfect yung entry mo, mami, na advance entry ha. Sa 15 minutes. pero tatay, yung sa mga yung mga sanay na wag do sa mga bago, wag niyo pong gagawin yon. You wait for the second number 2 candle to finish. Sino ba tong Toms? May question ka ba, Toms? Why Toms ha? May nagtatanong, tatay, kung kailan daw po magandang gamitin yung spot the difference. Ginagamit ko yan in the morning, yung 7 a.m. Para sa akin maganda yon. Naghahanap ako ng spot the difference agad nun. Kasi medyo tahimik pag Asia session eh. I also use that sa isa sa umaga. I look at the spot the difference sa morning, hold it until 12 noon, more or less, depende. And then I also look for one starting may mga around 7 pataas. Sa gabi, I like Asia and New York sessions. I don't like London. Paano ba to? Merong nagtatanong. Nandyan ka ba na? Ito si Ana. Wala na atang magtatanong. Ito si Sir Master's Perspective. Anak, may question ka uli? 6 a.m. Opo, tay. Salamat po sa... Go ahead, anak. May nakauna kasing Salamat pindot sa'yo po na at kaya Oo.
Salamat Go po po, tatay, at saka napaka generous mo sa mga sa mga followers mo at saka si Trading Mama. Opo, ma'am, Trading Mama, na napansin ko doon sa tanong nung isa kanina, yung si H, yung tungkol doon sa sa accuracy of time frame. Yes. Kung paano titingnan yung time frame, kung saan pwede mas maganda itingnan yung trade mo, whether bearish or bullish yung yung trade. Opo. So kung halimbawa po, ma'am, hindi ko kasi hindi ko maano yung ma-practice yung yung kung paano mag-execute ng sell or buy, kasi hindi ko nakikita, ma'am, yung yung tawag dito, yung tamang execution ng market sa ko. Pero kung nanonood ko kay tatay, na nakikita ko yung clearly yung mga tagbo ng market, siya. Pero kapag sinusubukan ko, parang iba naman kapag nandun ka na sa actual. Parang hindi nag-apply sa akin. Kaya nandun yung yung curiosity ko po, ma'am, dahil dito sa mga tanong sa iyo. Opo. Ganito Pwede po, pala yung ganun na Ganito po yun, I would assume, based on the questions that you are telling me, na ikaw ay hindi newbie, kundi ikaw ay virgin sa Forex. Okay? So let me explain. Para lang, kasi ang Forex po kasi, especially chart reading, it's a long process of learning. Hindi ko po kayang sagutin yan ngayon, in this very minute. It took me 3 years to fully understand charting and have my own style. So I suggest sa mga katulad ni Sir na virgin, hindi newbie ha. Ang newbie kasi marunong na yan magbasa ng chart, marunong na magpasok or mag-enter ng trade with guidance. Yun ang newbie para sa akin. Ang newbie para sa akin is somebody, okay, listen to me carefully ha. Ang newbie para sa akin is somebody, for everyone, is somebody who has not been consistently profitable within 6 months to a year. Kung ikaw ay nasusunog pa rin at wala ka pang consistent profit, when I say newbie, ikaw ay somebody na profitable na for a minimum of 6 months to a year. To me, you're a newbie. If you are not that one, you are a virgin. Meaning, sobrang kulang pa yung skills mo. Meaning, you need to really study a lot. Okay? So, kung ikaw ay kumikita na, profitable consistently, hindi ka nasusunugan, walang ganon, hindi ka nasusunugan for a minimum of 6 months to a year, that means to me, you are already a trader. Not yet advanced, but you are a trader. Anything less than that, you are a newbie. If katulad po kayo ni Sir ngayon, yung mga tanong niya, katulad yan, reading the chart, you are a virgin. So that means, katulad niyo Sir, that means, dapat po, exert more effort in learning while you are attending the live sessions and getting signals on your free time on your own. Manood po kayo sa YouTube how to study Forex charts. Mga ganon, hanapin niyo po how to recognize candle patterns. What is the anatomy of a candle? How to read market direction. Those are the titles that you need to search. Ganun po. Okay ba na? Okay na ba yung ma'am? Opo, tay, kasi
na medyo may confusion lang kasi sa akin kapag minsan kapag nag-execute ako ng trade. Di bali na, Kapag anuhin ano kita. ka- Message mo ko, bigyan mo ako messenger, anuhin kita, susuportahan kita. Wag one-on-one tayo ha. Turuan kitang Sige po, tatay. Salamat easy. po. Salamat po. Basta message mo Kasi ko na ako, sabi sa messenger akin, tayo. Oo. Tay, sabi kasi sa akin ni Mrs. ko, No. paano ka magte-trade ng kung halimbawa na hindi ka naman marunong, sabi sa akin kasi tinitingnan din niya. sabi ng guro nyo, nag-sell ka, hindi biglang biglang nag-retract naman yung paano ka sabi ko, baka hindi nakaset yung computer ko sa 1 minute. Di bali na ka, mag one-on-one tayo, spend time para dyan ha. Anuhin kita, susupport Opo, kita. tatay. dyan. Naramdaman Salamat ko yung po, tatay. Pasensya na po. Opo, naramdaman ko yung may andun talaga gusto yung yung aggressiveness ko eagerness mo sa nandyan mga eh. ganitong Nandyan klaseng yung mga eagerness mo. usapin po. Sige Opo, na, Kap. I-message Salamat mo kay, ako. kay Trading Mama po. Salamat po. Opo. No problem. Thank you. One-on-one tayo na. Kasi yan yung gusto ko eh. Yun yung mga nakikita ko yung eagerness mo. Pero, sige, one-on-one tayo sa ganyan ha. Sige, tatay, pasok ng pasok. Gusto ko yung rapid, Kaya nga, question na kaya na. Tumbukin nyo na agad ha. Tumbukin mo na si... Guys, diretso, isang tanong, isang sagot ako. I can answer you as fast as you ask me questions. Yes, darling, go ahead. Yes, Go. ma'am. Yes, Trading Mama. Good morning po. Tatay, good morning. Yes, anak. Go ahead, anak. Tanong ko lang po, Trading Mama, di ba po magla-line po tayo ng 6 a.m., 1 minute, at saka 12 noon, 1 minute. Lalagyan natin ng Open line. price. Open Opo, price, opo, darling, ha? open Yung price. open price. Oo. Opo. Tapos po, lilinyahan po natin yung pagka 12 noon, 1 minute, lilinyahan natin. Tapos, halimbawa po, pag yung sa gabi na, papunta na ng New York session, yung pinaka-highest price po niya is i-measure mo po ba siya ng Fibonacci para po yung 50% nun, kung halimbawa pong uptrend, doon mo titingnan yung retracement po ba? Parang aabang ka po doon sa retracement po. Ganun po ba yung... Kasi hindi ko masyado pong naano yung... Magandang tanong yan. Opo. Yun yung gusto ko linawin. Ito yung specific tayo. Kasi masyado akong mataldal eh. Akin dapat yun eh. Secret ko yun. Kasi na-curious kasi ako doon. Okay. Ito kasi ito yung mga, ang tawag ko dito mga tamad days ko. I don't like to read candles. Pero meron akong inaabangan na alam kong gagalaw. Tapos sigurado akong gagalaw. Yung mga tipong ganon. Mga tamad-tamad lang. So, for example, gold. Okay. Ito yung, ngayon ko lang ulitin, hindi ko na ulitin mamaya. Never again. Gold. Specific sa gold. Nakalinya ka ng 12 noon. Nasa 7 p.m. to 9 p.m. na tayo. Pag dating ng 7 p.m. to 9 p.m., kung bullish, katulad ng example ni ate, kung bullish yung trend ni gold, aabangan mo from 7 p.m. to 9 p.m. kung ano yung highest point na ma-achieve niya. Ngayon, hindi ko alam kung ano yun. Aabangan mo. So, kanya-kanya tayo ng abang. From there, from the highest point, susukatin mo yung 50%. Kung alam mo gumamit ng Fibonacci, susukatin mo yung 50% between the 12 noon point, price point, to the highest point nung achieve nung gold between 7 p.m. to 9 p.m. Tapos, kukunin mo yung kalahati. Ito yon. Nung Friday, ito yon. Bakit? Kasi alam mo, dahil sinabi sa'yo ng isang madaldal na pipit na si gold ay babagsak. Pupuntahan niya yung sensitive part na yon bago siya dumiretso kung ano man yung gusto niyang gawin. Parang parang sa tao, hihingi muna ng baon kay mami bago umalis. And that happens 70% of the time. So para sa akin, pag ako'y tinatamad mag-charting at nagmamadali ako, hahanapin ko lang yung one shot strat na yan. At ititrade ko yan. Nagets nyo? Yes. Yeah, ma'am.
Gonna Oo naman, ulitin. anak. Thank you po, Trading Mama. Ang galing-galing Yeah. po. Loud and clear talaga. Thank you. Ang Dami ko natutunan. Meron ba Yung mga nagna-Nasdaq exit- dyan? Todo na natin. Meron ba nagna-Nasdaq dyan? O, kung merong nagna-Nasdaq dyan, o, ito yung mga trade secrets ko eh. 2 trade yan. Pag tinotopak ako, yan lang yung ginagawa ko eh. Sa Nasdaq naman, abangan mo yung 9:30. Ito medyo sakto kasi mas matinong gumalaw sa Nasdaq. Yung 9:30 PM na candle or galawan. Markahan mo yon sa Nasdaq. 9:30 PM sa New York. Tapos, tignan mo kung nasaan yung price level ng 6 AM. Yung alas 6 ng umaga naman siya. Okay? Tandaan mo yon. Tignan mo yung gitna. Hindi mo titignan kung ano yung layo niya na mararating. Pero, mamarkahan mo yung candle ng 9:30 PM sa Nasdaq at yung price level ng 6 AM sa Nasdaq on a particular day. 2 ang pwedeng mangyari. Kaya hayaan mo siyang gumalaw. 9:30, gagalaw yan. Crazy. Like crazy. Okay? Gagalaw yan. Hayaan mo lang siya. 70% of the time, yung 9:30 na movement ni Nasdaq, babalikan niya either, 2 version niya na, babalikan niya either si 6 AM, kahit gaano pa yung kalayo, or babalikan niya yung kalahati, yung middle point ng between the 9:30 candle and the 6 AM candle, yung gitna nun. Sure ball yun. Kung Nasdaq ka ha. Yun. Kaya kaya minsan tatay, pag katulad nung Friday nabitin tayo, di ba sabi mo, sell, tapos hindi dumidiretso. Yan eh, yan yung mga bagay na nagpapakalma ng puso ko kasi, ay, napapraning sila, kawawa naman. Tapos ako, alam ko kung ano yung nangyayari, kaya lang, ayokong sabihin, ayaw mo silang mapraning. Oh, alam ko, di ba kahapon sabi ko, alam ko, sorry talaga ako yung nagkakamali. Naintindihan ko na yung lines mo. Di ko lang gaano na perfect yung pag-aaral ko doon. Pero alam ko yung doon. Mystic yung pagkakaintindi ko sa candle. Tapos sige question pa. Ngayon, ang tawag dito, clarification lang po, hindi po ako nag-coach. I don't do one-on-one, so don't ask me anymore. I don't do live, so don't ask me anymore. And, makakausap nyo lang ako pag nandito ako sa live. That's it. Wow! Ni tatay, ha? Thumbs up tayo kay ma'am. Kay tatay lang ako. Don't invite me in other lives because I won't. If you want to talk to me, I can only be with tatay. That's it. Thank you so much, Mami. Grabe yung iba, yung mga dyan ha, yung kasiksihan ang tinitignan nyo kay Mami ha. Iba na yung tinitignan nyo dyan. Nakikita yung mo dyan, Mami. Yung Alin? nagre-reflect yung kaseksihan mo. Kasi malaki yung screen ko dito. Nagre-reflect yung kaseksihan mo. Si Boy Chamba, tawa ng Ang tawa. talas naman ng mata nyo. Grabe kayo. Ay, sino pa magtanong? Ers, tanong ka na anak. Si Rachel next ha. Si Rachel lang next. Go. Good morning po. Good morning po, Trading Mama. Good morning din po, Tay. Go ahead, anak. Hello po. Sige nak, tirahin mo na si Trading Mama diretso nak. Tirahin mo na. Mami, tanong, Trading Mama, tanong ko lang po, yung sinasabi niyo po na 7 to 9 na nag-move yung market. Yes. Hello po,
Kasi sa pagsusuri ko, may times po siya na hindi siya, nung time na yan na sinasabi mo nag-move yung market, ma'am. May times po siya na ano siya, parang nagko-consolidate lang siya nung time na yon. Ano po ba True. yung dapat? Okay. Ano po ba Good yung question. dapat namin gawin pag gano'n? Yan po. Good question. I like that question. Ibig sabihin, ano siya? Ibig sabihin, alam niyo na magbasa ng chart. Okay. May tatlong moves ang ano. During the times na sinabi ko sa inyo gumagalaw market, may tatlong bagay na gagawin yan. So, gumagalaw pa rin siya. Yun nga lang, iba-ibang direksyon. Number one, it's either nag-expand siya, meaning one direction, moving either bullish or bearish, or ang tawag dito, yung it's going the opposite direction. So, isa doon, sa tatlong yun, is nagko-consolidate, nag-expand, or may binabalikan or something. Ayaw kong gamitin yung mga terms na hindi familiar si tatay eh. So, Guide ba? May guide lang. Okay lang. Nagko-consolidate meaning lang siya. Gumagalaw lang siya sa isang range. For example, ito lang yung range niya, ginagalawan niya, ganyan lang. So, yun ang ibig sabihin ng consolidation. So, pagka ganyan, ang advantage mo, ang pangalan mong kuya, ang Yes. advantage mo, ace. Ears ata, mami. Ears. Ang advantage mo is knowing the time nagagalaw siya. So, either mag-consolidate or mag-expand. Meron kang background kung paano mo siya atakihin. So, kung nagko-consolidate yan, ano yung best move dyan? Makakapag-trade ka pa rin eh. Kung nagko-consolidate yan, at least yung 5 minutes, merong galawan yan. So, ano yung gagawin mo? Gagamit ka ng scalping kung gusto mo mag-participate. Kasi may mga times kasi, hindi lahat ng panahon, it's not everyday Christmas with the market. There are days na talagang, minsan hindi siya gumagalaw, literally. Wala. Hindi siya, unti-unti lang. Para lang siyang one step forward, 2 steps backward. So, yun yung mga days na nagko-consolidate siya. And that is fine. That is expected. So, pagka mga ganong galawan, it's now up to you as a trader. You need to be flexible. So, kung gusto mo mag-participate, ano yung pwede mong gamitin dyang style? Scalping. Okay? Kasi ang galawan niya, ganyan lang. Hindi uubra yung spot the difference ko na 15 minutes ang requirement. Hindi uubra yun. So, as a trader, it's good to know that you are able to determine if a market is in consolidation like this, ganyan. Ang advantage mo lang is you can be flexible in applying your strat. Spot the difference is not available right now, it's not applicable, then you do scalping. Kung ano yung scalping na kaya mong gawin sa strategy ni tatay. Plus, knowing where the range is. For example, makikita mo yung consolidation sa dalawang linya na yan, yung 6 a.m. tsaka 12 noon. May utang pa pala ako. Yung 6 a.m. tsaka 12 noon. Diyan yan gagalaw. Pansinin nyo pag nag-consolidate, saan yung consolidation niya? Usually, it's just within these 2 price points. Pagka ganun ang ginagawa niya, alam mo na yun yung tuktok at alam mo na yun yung ibaba. So, anong advantage nun? TP, enter. Nagets nyo? Hindi ka na nanguhula. Kasi alam mo kung saan siya nauuntog eh. Mauuntog lang yan. Oo. Or sisipa. It's either mauntog or sumipa. Yun lang naman ang galawan yan eh. Perfect. Nasagot ko ba? Nasagot ko ba? Grabe ang sarap. Ears na gets mo na, natuhog ba ni Trading Mama yung gusto mo? Yes po. Isa na lang po type, okay lang po. Pasensya na po, yes, sa labas kasi. Ma'am, David Mama po, yung sa sinasabi niyo po na 12 noon until 7 p.m., di ba sabi niyo sa 50% doon siya magbabounce or yung 50% doon na range ng time na yun, ma'am, ibig sabihin doon siya magbabounce, di ba po ba? Hindi. Mali yung intindi mo. Ano
po yan, ma'am. Are you referring to gold? Yes po. I mean, sa 12 noon po ng gold, tsaka 7 p.m., di ba mag-Fibonacci po ba ako nun, ma'am? Tapos titignan ko yung 50% noon. Doon po ba ako magkahanap ng spot na difference? Doon po ba yung exact time na doon ako magkahanap ng spot na difference kung ano yung timing ng market kung saan sa pupunta? Pinaghalo-halo mo naman kuya yung lesson natin today. But I will answer your question. Spot the difference. Spot the difference is best to determine 7 a.m. 7 a.m. Maghanap ka ng strategy mo ng 7 a.m. Spot the difference. You hold it until 9 a.m. Gold you hold it until 9 a.m. or you can hold it kung kaya mong basahin yung direction niya until 12 noon. So, spot the difference, 7 a.m., maghanap ka ng entry point, hold it until 9 a.m., and possibly hold it further until 12 noon. Nasagot po ba? Sagot na. I-unmute Okay ko po, sa okay po, okay po. Ako po, ma'am. Meron ba akong isang Salamat po. ibabagsak na secret tatay ha? Nakalimutan ko. Nakibababa kita, i-invite. Mami, may mga katanungan pa. Huwag mo muna yung isang secret ha. Ibababa ko lang si Ash. Tapos Surely yung- kasi matatagalan bago maulit to. I'm not Rachel, available every week ha. Rachel, anak, may tanong ka ba? Tay, nasagot na. Nasagot na. sorry. Okay Ibababa na kita. Okay. Ibababa na kita. Nasagot na pala. Thank you, Erat. Ang daming nag-aabang pala dun sa tanong na yon. Nasagot na uli yung katanungan mo. Ayan, ito si si... hello, ma'am. Ano ba to? Fritz? Ma'am Fritz? Ma'am Fritz? Hello? Parang, nawala ata. Ibababa muna natin, ha? Ang dami, ano pa ba to? Kikay, okay. Anak, Kikay. Kikay, ikaw, anak, may tanong ka ba? Salamat na nandito, anak. Biglang liko. Kikay? Hello po, magandang umaga po, tanghali na pala. Lalaki pala si Kikay? Yes po. Go ahead, anak. Pangalan lang po. Pasaway itong bakalang babae nung tong Kikay na to. Go ahead, anak. Yun nga po kasi nabilong din pala ako doon sa sinasabi ni ma'am na mga virgin pa. For how many years din ako nagte-trade, hindi pa rin profitable. Parang ganun nga So ng you're a sistema. virgin. Yun Go ahead, nga, doon po. So, ang tanong ko lang po is, need ba talaga ng malaking puhunan talaga o maliit lang na bagay para sa ganitong pag-trade po? Ano ba talaga po ang dapat nating gawin is para Very good ma-maintain po. question. Para Very good ma-maintain po question. yung ma-maintain po yung yung puhunan natin. Okay, ganito kasi. Very good question. I like that, Kikay. The name of the game, I will refer to trading as a game not because it's gambling. It's just the game of life. Yun ang reference ko ha. So wag niyo ako i-bash. The name of the game is to keep the account alive. Remember, you're a suro in a $1 trillion market. Ang trabaho mo is to keep yourself alive at hindi ka ma-squish, hindi ka ng tao. Okay? How do you do that? That's the name of the game, to keep your account alive no matter what size that is. Okay? Ito yung specific that I'd like you to do based on my experience in reference to Tatay's strategy. Okay? Tatay lang tayong strategy ha. Meron siyang 5 strategy. Yung 3 doon, yung 4 doon is 1 minute to 5 minutes. Yung isa 15 minutes. Example ako na lang. Ako ay meron lang $50. Yun lang yung kaya ko. Pwede na ba ako magsimula? Absolutely. Ano yung gagawin ko? Magsa-sign up ako sa Trading Pro kasi maliit ang margin.
Maliit ang, what you call this, Spread. yung spread. Okay, advantage yun para sa akin. Although, wala akong free na bonus, but I can work with the $50. Anong gagawin ko? I will only do the scalping strategy. Hindi ko gagalawin yung 15-minute strategy kasi hindi kaya ng aking investment. Lalo na gold. Lalo na pag tinopak si gold, yung long range niya, hindi kakayanin ng aking $50. So, ang gagawin ko lang, aabangan ko lang yung scalping ni tatay. Yun lang yung strat na gagawin ko. I will do that until makaipon ako ng $100. So, yung $50 ko, I will just limit to 0.01 per trade. Mag-aantay ako ng ma-close yung trade ko bago ako pumasok ulit ng panibago. Hindi ako magdo-double position. One position per trade. Aantayin ko, tsatsagain ko, i-close ko yun bago ako mag-enter ulit. Whether it takes me 50 trades a day for scalping, I don't care. Okay? Gagawin ko yun until mabuo ko yung $100 ko. Pag nabuo na yung $100 ko, then I can level up to yung sa Trading Pro na merong 50% bonus kung available pa. Whatever. Basta abutin mo yung $100. Pag naka $100 ka na, hindi ibig sabihin magpo 0.02 ka, hindi. 0.01 pa rin, single entry pa rin, hindi ka magdo-double entry pa rin. Same discipline. Okay? The only thing that will be different is pwede ka nang pumasok ng spot the difference. Okay? Dalawa na yung pwede mong gawing trade. Spot the difference and scalping. Now, kung pumasok ka ng spot the difference, antayin mo siyang ma-close or ma-TP bago ka pumasok ulit ng panibagong spot the difference. Hindi ka pwedeng may dalawa kang position na spot the difference. Matatalo ka. Ang pwede mong gawin, isang spot the difference and then you can also do scalping while waiting. Pero, yung scalping mo, dapat sarado parate. Sarado siya bago ka gumawa ng panibagong scalping position. You do that until maging $300 yung puhunan mo and so on and so forth. Malinaw po ba? Malinaw. Opo. Thank you po, Trading Mama. Thank you so much po, Kika. Tay. Akala namin babae ka talaga, anak. Ikaw talaga. Anak, thank you doon sa napakagandang strategy. Ginagamit ko. Pinag-aralan ko, anak. Papaturo ako sa'yo minsan. Hindi ko siya ma-perfect ha. Thank you again, Kikay. Sige, Tay. Thank you din po, Trading Mama. Thank you. Thank you, anak. Wow, napakaganda. Ayan na ha, malinaw na yun ha. So don't you go crying because, malinaw na yung sinabi ko, tatay ha, responsibilidad yun eh. Don't you go crying and whining na nasunugan ka. Kasalanan mo na yan. Kasi sinabi na sa'yo kung anong gagawin mo step by step. Ano bang gusto niyo, German? Tagalog na yun ha. Ibang Kikay. Ang bait ni Kikay. Sabi ko na nga may attitude na magandang si Kikay. Talagang pinagtripan nyo lang talagang mga pasaway kayo ha. Tignan mo naman yung approach. Ano po yung secret nyo, mama? Anong secret pinagsasasabi mo? Ayun na nga, sinishare ko na. I still owe you one more secret sa chart. Remind me pag nakalimutan ko. Nika Angela, anak. Nasa ka, anak? Ayan. Go ahead, anak. Tumbukin mo na si mama, anak. Antay. I-clarify ko lang po kasi medyo nalito po ako dun sa isang secret ni Trading Mama kanina. Yung may highest po na i-half, yun po ba ay I'm going for sell po. Kasi po, kung mataas po yung last price, so I google ko po ay sell. Yes, Tama po. correct. In reference to, ulitin natin ha, kasi example, ito yung scenario na yon, madam. This is the scenario. Ngayon, let's pretend. Nagkataon na yung 12 noon price level ito. Tapos si gold, let's pretend it's as between 7 p.m. to 9 p.m. now. So let's say ito yung oras between 7 p.m. to 9 p.m. Ito yon. Si gold ay
nag-bullish. O, nandito siya sa taas. Nakita mo tong candle na to, parang pinakamataas over this. So, alam mo yung secret na hindi ko dapat shinare. Ayan. Sabi ni Trading Mama, eto, papaldo ako dito, sure ball to. Siguradong babagsak kasi bullish siya, siguradong babagsak si gold. Susukatin mo yung 12 noon, highest price ni gold, yung kalahati nun. Pwede mo nang i-eyeball. Yung kalahati niyang linyang yan, ito, 12 noon, highest price, kalahati. Pupuntahan niya yan katulad ng ginawa niya dito. Ngayon, kung ang mga candles mo, these candles, nasa baba siya. Okay? Baliktad. Bearish naman si gold, nandito siya. Pero yung 12 noon mo nandito, ano naman gagawin mo? Lowest price level between 7 to 9 in reference to 12 noon. Tignan mo yung kalahati. Pupuntahan niya yun. Okay. Pupuntahan niya yun. Nagets niyo ba? Ano yun? Pala yun? Okay, mami. Ang ibig sabihin, kailangan niyang magbigay pugay in reference to where the 12 noon is. Pero hindi niya aabutin yung 12 noon. Posible niyang abutin yon. That's possible. Those are the days na pwedeng ito, yung trade mo na sell, papunta dito kasi yun lang yung sinabi ko, pwede niya idiretso yun sa 12 noon. Pero para safe, because we are wanting to trade safely, ito lang yung goal mo. Tandaan nyo ha, when you are trading, look for the lowest hanging apple. Huwag niyong pangarapin yung top of the top and lowest of the low. Yung dulot dulo, huwag niyong itatarget yung kasi baliw lang ang gumagawa nun. Okay? Because you'll never know where the top of the top is and the lowest of the low is. Hindi ka naman manghuhula. So, ang trabaho natin is kumurot ng kahit konti dun sa trillions of dollars sa world market araw-araw. Surot ka lang eh. Ambisyosa ka naman kung gusto mo pang makiride hanggang dulo sa taas at hanggang dulo sa baba. Kung kaya mo, why not coconut? Sige, talent mo yun eh. Pero para sa karamihan sa amin, including me, I just want the middle portion. Gusto ko lang makakurot ng konti na sure ball. At hindi na ako yung magre-risk pa na hindi ako humihinga kasi inaantay ko yung dulo, baka mag-reverse. Ayoko nung ganun, papangit ako dun. So, remember to only get the lowest hanging apple. Oh, nagets niyo ba? Lalo na sa mga newbies. Ang gumagawa lang ng mga ganon, katulad ni Tatay, hila ng TP kasi sanay na siya, alam niya na. Huwag niyong gayahin si Tatay ng hila ng TP. Sinabi na nga 500 lang eh. Hinila pa sa 700, hinila pa sa 900. Diba? Gets nyo? Okay ba, anak? Nag-gets ba? Anak, natuhog ba namin yung dapat na answer, anak, Nika? Yes po. Bali, isa po. Applicable din po ba yun sa mga all-time high po? Since packet po yung trend. Applicable sa all-time high. Normally kasi, good question, pero medyo advanced yan, darling. Kasi, another light bulb moment for you. When you are trading, di ba sabi ko sa inyo, choose a strategy that you will master, 1 or 2. You should also do the same with your instrument. Choose 1 or 2, the most 3 instruments that you want to master. Yung galawan. For example, you have gold, you have silver, you have something else, GBP, JPY, whatever that is. Yung mga instruments na yun, ima-master nyo kasi may mga personalities yan. Iba yung galawan ni gold, iba yung galawan ni Nasdaq, iba yung galawan ni silver, currencies, iba-iba galawan yan. Now, to answer your question, ganito yon. Ang sabi ni Tatay, gold will usually range, yung galawan niya in a day would usually range to 1,000 points. 1,000 points, di ba? Kung tinatanong mo ko kung applicable yung secret ko na yon, okay, doon sa
high volatility day or yung malayo yung narating niya, that will depend on ano ba yung average points na tinatakbo nung instrument mo. Nasaan ba si 12 noon doon sa 1,000 points